gawa ng inyong mga personal necessities. And merong narinig akong tumawag kanina. Entertainin muna natin. Sino yon? Yes, ako po, Coach Opo, anong Ray. ating may paglilingkod? Tatanong po lang ako kung ano ang next na sa subject. Ang next na subject ay siguro ito na po. Okay. Ano po yung kwan? Kasi Ano ba? ang 9 to 10 ay indispensable uh, Bible doctrines. Opo. Ito po yung subject na tinalakay. Ito po yung schedule kanina. Kasi nakipag-exchange po si Prof. Joven dahil meron siyang bayanihan ngayon sa church. So Oh, ikaw, Chaplain so Sigab. sa sunod na Sunday, ang subject nito ay magiging balik sa 8 to 9. Okay po. Thank you very much. Opo, Chaplain okay. Governance and Framework po, ano ang subject ngayon? Chaplaincy Governance Framework po ang subject ngayon. Opo, Thank you po. nasa introductory part pa po tayo. Okay, thank you very much, sir. Okay, so mag-share na po ako ng screen. Nandyan po ba si Captain Nards? Nandun siya, Doc. Ewan ko lang kung Pwede mo bang ma-play ang ating school song? wait lang daw, Doc. Kasi yung sa akin dito ay nabura ng nag ah, Wait lang daw po, nag-aang daw yung laptop. sige. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ
Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit. Working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. Okay, maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos Ama na nasa kitasan ng mga langit. Hinihiling po namin naman ang iyong presensya at ang iyong banal na Espiritu na siyang magbukas ng aming mga puso at isipan upang kami ay makaunawa sa mga bagay na aming pag-aaralan, lalo na sa papalago ng iyong gawain sa pamamagitan ng ministeryo ng chaplaincy. At maraming salamat sa iyong pagtugon itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, welcome to our chaplaincy subject. Ako po ay mag-share sa inyo ng screen. Okay, nakita niyo na ba mga kapatid yung ating screen? Yes, sir. Okay, last time we've discussed this particular topic, Missions Without Walls. Ito po ang navigating through the landscape of the Lord's Commission. Ngayon, ang ating pag-aaralan naman is the Mission Without Walls Part 2. At ito ang Unleashing the Boundless Impact of the Universal Purpose and Benefits of the Lord's Commission. Ito po yung topic ni Chaplain Major Manilin P. Alquizar. At ako po ang magdi-discuss sa inyo sa topic nito sa umagang ito. At meron pa tayong sasunod that will be Missions Without Walls Chapter 3. Ito po ang first three topics na usual natin dinidiscuss in order to provide the background of our CCC 200. So dito po, ang ating focus sa discussion will be about the purpose and the benefits. Kung ano ang layunin at ano ang mga sa Bisaya pa kaayuhan, the benefits. Yung mga, hindi ko ba Tagalog itong benefits eh. No? But anyway, naintindihan naman natin. So the purpose and benefits sa pagiging involved sa Gospel Commission, particularly in the chaplaincy ministry. So, ito po yung tatakayin natin. Talakay. I'd like to share with you a philosophy of purpose. Ito po ang philosophy of purpose according to my friend Duke Raja. Ang sabi ng ating kaibigan dito, in the symphony of existence, purpose is the melody that harmonizes our success journey and transforms the ordinary notes of life into a soul-stirring masterpiece. So, napakaganda pala mga kapatid ng filosofiya ng pagsiservisyo sa Panginoon. Dahil dito, ang purpose
lasing layunin, of which na-emphasize natin last time, na ang purpose for which we are born into this world is to serve, na tayo po ay magserbisyo. At iyan po ay kasama sa tinatawag kagandahan ng ating pamumuhay, sa kung saan ito'y kaakibat o kasama o kauban sa tinatawag nating success journey. At ito po ang nagpapabago ng ating ordinaryong pamumuhay upang mas lalo tayong makapamuhay ng may kahulugan, may meaning, may tinatawag nating napupuntahan, dahil ang purpose ay kasama siya sa tinatawag vision sa pamumuhay ng isang tao. So, kung ikaw po ay isang taong visionary, kung ikaw po ay isang chaplain na missionary, ikaw po palagi ay namumuhay ng isang buhay na may layunin. At punong-puno ng kahulugan ang iyong buhay. Kaya nga sinabi ng ating kaibigan si Dr. Adja, live more than just survive. Serve. Hindi lang po basta sa pamumuhay natin sa mundo na tayo ay mag-struggle every day para mabuhay, makapagtrabaho, makabili ng pagkain, makain siyempre, matulog, gumising, trabaho na naman, kain na naman, matulog. Parang ganun lang po ba ang cycle ng life? No. Kaya sabi ng ating kaibigan si Dr. Adja, live more than just survive. We have to serve. After all, service is the reason why we are born into this world. Tayo po ay sinilang sa mundong ito upang tayo po ay magsilbi. Back to the very beginning, mga kapatid, ang ating mga unang magulang, no? They were created for a purpose. That was to serve. It's very evident na binigyan sila ng Panginoon ng role of stewardship, pangalagaan ang paraiso. At yan po ang ating mababasa na purpose for which man is born into this world. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na tayo po ay nandito sa gawain sa chaplaincy ministry for which tayo po ay magkaroon ng purpose sa ating buhay. Dito sa chaplaincy ministry, matatagpuan natin ang isang buhay na masasabi natin siguradong naglalakad tayo sa buhay na mayroong layunin, mayroong meaning, mayroong tinatawag na purpose, the reason of our existence in this world. Kaya po, isi-share natin ngayon kung ano po ang mga purposes for which we are called, especially in the gospel, rather in the chaplaincy ministry. Unang-una, yung tinatawag na spiritual support. So tayo po talaga ay tinawagan upang magbigay ng spiritual support. If you have read my announcement last week yata yun, no? Ako po ay nag-announce na ang isang estudyante na nag-aaral dito sa Logos College of Missions ay hindi po siya makaka-graduate at hindi po siya mauordinahan into the chaplaincy ministry until siya po ay makasagot sa mga interview questions ng panel. At ang interview question na yan ay nag-i-involve na the question of purpose. Yan po ang tinatawag nating role or the two primary roles of being a chaplain. So, huwag niyong kalimutan yan. Dahil yung pinaka-basic. Pag tinanong tayo kung ano ang ating role as chaplain,
kaya nating sagutin ang sino man na nagtatanong sa atin. Baka maya-maya sinasabi natin na tayo ay mga chaplain. Pag tinanong tayo, well, chaplain ka pala. Ano ang role ng chaplain sa society, sa community? Pag hindi tayo makasagot niyan, mapapahiya tayo mga kapatid. Kaya you have to know the role or the two primary roles of being a chaplain. Yun naman po ay binabalik-balik lang sabihin dito ng ating mga speakers para tayo po ay hindi makalimot at hindi po tayo mapahiya sa mga nagtatanong sa atin. Now, dito po isa sa mga support, isa sa mga purposes ay yung tayo po ay magbibigay ng spiritual support. So the goal is to provide spiritual guidance, counseling, and support to individuals within and outside the church community. So, for the benefits of the latecomers, ang two primary role ng chaplain ay support and presence. Huwag niyong kakalimutan yan. Kasi yun po ang tanong na hindi makakalimutan itanong ng panel para po kayo maging fit for ordination. Kasi mahirap naman pong mag-ordina ng chaplain na hindi pala alam kung ano ang role niya sa mundong ibabaw. No? So, yun po. Huwag niyong kakalimutan yan. Support and presence. So, under the support, no? Ito po yung sa pamamagitan ng pag-provide ng spiritual guidance. Pagpo-provide po ng counseling. Kaya po dito sa ating chaplaincy ministry, itinuturo sa atin kung paano gumawa ng counseling. Dahil ang counseling, kakaiba po siya sa tinatawag advising. No? Tayo po ay champion mag-advise eh. Talagang halos lahat ng mga problema, mayroon tayong na-advise eh. Pero hindi po yan ang ibig sabihin ng counseling. Kaya po ituturo dito sa atin yung tinatawag counseling. Alam nyo ba na ang counseling ay isang subject din dito sa ating chaplaincy ministry? That is one particular subject of 3 units. So ito dito pinapadaanan lang natin, no? Binibigyan lang po tayo ng orientation. Kung ano nga pa bala, ano nga ba talaga ang tinatawag na spiritual support. Okay? So, ito po mga kapatid, individuals within and outside the church. Meaning to say, hindi lang po kayo nagmi-ministry sa loob ng church na may problema sa church dahil sa labas din po or doon sa tinatawag community ng ating church ay magme-minister din po tayo. No? Outside the community. Okay. Now, ano ang objective? Now, bakit po tayo magpo-provide ng spiritual guidance? Of course, magpo-provide tayo ng spiritual guidance. We provide counseling. We provide support to individuals para matulungan sila to navigate life's challenges. Mga kapatid, ang buhay ay punong-puno ng mga hamon. Sa Bisaya, hagit. Daghan kaayong mga problema, no? Ang uban mga depressed na sila. They will go into the experiences of depression. And some even went to the extent of committing suicide. It is because of those challenges. But for them, parang sa tingin nila so insurmountable. Hindi na po kaya, no? Yun po ang ating role. Nandyan po tayo in order to offer spiritual support na matulungan sila na makapag-navigate. Pag sinabing navigate, yung parang sumasakay ka po, no? At naglalakbay, no? Sa buhay. Okay. So, sa paglalakbay na iyan,
masasalubong natin ng iba't ibang klaseng mga hamon sa buhay. We have a lot of challenges ranging from spiritual, from family, from education, health, career, business, yung pong mga areas that we are going to have such challenges, mga kapatid. Now, with the challenges, ay kailangan nating mapanagumpayan. Now, hindi lang po ganyan mga kapatid. Meron din mga ethical decisions. Pag sinabing ethical decisions, ito po yung mga decision natin na nag-i-involve with other people. Pag sinabing moral decisions, it is involving yourself, no? Ikaw lang po 'yon. Pag sinabi nating moral decision. Pagka sinabing ethical, it involves other people, you and your fellow man, you and the society. So, at kung ano ang nakapalibot sa iyo. So, mayroong mga taong kailangan matulungan sila to make such ethical decisions. And here comes the chaplain. Nandito po tayo bilang mga chaplain at handang tumulong sa kanila and deepen their spiritual understanding. Pagka sinabing spiritual understanding, we are talking more about their connection with the divine, no? Kung paano mapalakas ang kanilang connection sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, yun po ang pinakauna na purpose. Bakit tayo nandito sa chaplaincy ministry na ito? Ang number 2 ay community outreach. So, unang-una, siyempre, tayo naman po ay naniniwala that God should be first, no? God must be the priority. Kaya una, spiritual support. Pangalawa, then we reach out to the community. Ano po ang goal natin dito? It is to extend the church influence and care beyond its walls by engaging with the broader community. So tayo po ng mga churchmen, no? Elders, deacons, teachers, master guides. So kung ano pang ating mga rules sa church, we can make a community outreach through the so-called chaplaincy ministry. Alam niyo, yung chaplaincy ministry, mga kapatid, ito po ay hindi binigyan ng emphasis ng matagal na panahon. Bago nga lang ang ating simbahan nagbigay ng emphasis on chaplaincy ministry just very lately. At yan po ay hindi pa nakarating masyado ang emphasis sa mga churches. Pero yun na po ay nandoon na. Yun po ay ini-emphasize na ng ating General Conference. Kaya lang, ay pag hindi ko alam kung bakit hindi pa nakarating sa mga local churches, pero tayo po ay magpapasalamat na mayroon na po tayong opportunity na through the College of Missions, no, Logos College of Missions and Biblical Studies International, ay tayo po ay nakakuha na ng kurso na ito upang tayo ay maging effective chaplains. Now, the objective is to actively participate in outreach programs serving in hospitals, prisons, schools, and community events, at etc. Marami pa, no? So, yun po ay kasama din sa itatanong sa ating interview, sa panel interview sa ating ordination. Kung ano ba ang iba't ibang klase ng mga chaplaincy ministries. O baka ang alam natin ay prison ministry lang. Okay, so yun po ay dapat paghandaan din natin dahil ngayong June, meron tayong ordination. Ngayong October, meron na naman tayong ordination because we are going to have the National Chaplaincy Convention. So, yun po ay isa sa mga layunin. Another, the third purpose, bakit tayo ay nandito is crisis intervention. So, I have mentioned challenges kanina. So, dito po binigyan ng diin na importante ang tinatawag crisis intervention. Ang dami pong klaseng mga crisis, no? So,
Ang goal dito is to offer comfort and emotional support during times of crisis, such as illness, grief, or other emergencies. Related lang po din to sinatawag nating mga personal challenges, okay, of life. Okay, so when we speak of personal challenges of life, yun po ay na-mention ko kanina, yung spiritual challenge, health challenge, uh, home and family life challenges, challenges in career and education, then we have challenges in business. So, dito din, kahit sa anong area na yon, pwede kang magkaroon ng tinatawag crisis sa buhay. Now, ang mga taong nandito sa mga crisis na ito, nangangailangan ng matulungan. At ikaw po yon bilang isang chaplain para makapag-offer ka ng comfort and emotional support para sa kanila. Ang layunin naman po nito is to provide a compassionate presence and a spiritual care to those facing difficult circumstances. Sunugan, that's difficult circumstance, nabahaan, no? Namatayan, walan ng trabaho, nagkaroon ng terminal illness, no? Dami. Dami ng problema dito sa mundo eh. Kaya kailangan natin na mas marami pang chaplain. Kaya nasa introductory pa pala tayo ngayon, pwede pa kayong mag-invite, no? Para sila ay mag-join sa atin. Invite pa more, sabi pa nga, no? Invite pa more para mas dumami tayo. Kasi ilan lang naman tayo dito, I think 47, eh ang ating Zoom dito mga kapatid, 100 dito eh, no? Pwede ito maka-accommodate ng 100. So sayang nung 53 slots na walang naka-occupy, no? The same lang yung binabayad natin dito. No? Ang bayad natin dito is almost 8,000 a year. Dahil nakasubscribe po tayo, original po sa US. So, ibig sabihin, binabayaran natin yung yung 4,000 pero walang umuupo. Walang umuupo. Binabayaran natin 4,000 pesos pero walang nakaupo. Imagine. Bakit? Kulang pa tayo sa sigasig eh. No? Dagdagan pa natin ang ating kasing-kasigan. Mag-invite pa more. Di ba? O, ang iba eh, kontento na silang nakaupo dyan eh. Hindi nag-i-invite eh. Para bagang mawawalan sila. Pag nag-invite, hindi po kayo mawawalan. Hindi po kayo eh. No? Yung mayroon pang sobra 50 na upuan na wala pang umupo pero binabayaran natin yan. So, kaya ang challenge ko sa inyo ay yun na nga, invite pa more. Okay, so dito po tayo sa number 4. Okay, ito po ay building relationships. Ang goal po nito is to foster meaningful connections and relationships within the church and the broader community. Alam niyo, pag ikaw ay isang chaplain, nag-i-improve ang iyong pakikipagrelasyon sa isang tao. Alam mo ba na mayroong mga nagtitestimony? Totoo po. Sila yung nagtitestimony mga kapatid, sabi nila, parang gusto na nilang magalit. Pero hindi lang sila nagagalit. Kasi po, kilala na po sila, chaplain eh. No? Imbis na, usually, ang chaplain, taga-tambag, kung sa Bisaya pa eh. Taga-counsel. O, pag ikaw ay sobrang magalit, mamaya, sabihin na nila na, nako, wala na. Bumigay na si chaplain. So, na-improve din yung relationship sa iba, nagiging more patient, nagiging more behave, nagiging kasi siyempre mayroon kang
Meron kang tsapa na pinoproteksyonan, mayroon kang uniform na pinoproteksyon. Kaya dito nag-i-improve ang buhay. No? So, ang relationship. At nakakatulong din na maka, makatulong sa iba na ma-straighten din ang kanilang pakikipagrelasyon sa iba. At mapapalakas din ang sense of community, support, and belonging among church members and beyond. Na alala niyo ba mga kapatid na bakit marami ang umaalis sa iglesia? It is because of lack of belongingness. They do not belong. No? They feel na hindi sila belong. Kaya umaalis sila sa iglesia. Here comes the chaplain. Nakakatulong sa kanila na makasense sila ng tinatawag sense of belongingness. Na sila pala part ng community at mas lalo pang magiging masigasig ang iglesia pag ang iglesia ay mayroong chaplain. Hindi chaplain ng iglesia. Chaplain para sa community, pero nakakatulong din sa iglesia. Yun po ang mga benefits, mga kapatid. No? Layunin na tungkol po sa pagiging isang chaplain. Then, another purpose is to live out faith. Ang isabuhay ang pananampalataya. So the goal is to encourage individuals to actively live out their faith by serving others in practical ways. So pag ang isang tao ay pumapasok sa chaplaincy ministry, nagiging masigasig siya. Kung dati siya ay masigasig, nagiging mas lalong masigasig siya. Kung sa una dasig kaayo, karon sobrang kadasig ng yun kaayo. No? Og mahimo ng usa ka chaplain. Labi na og maordinahan na. So we have here, the objective is to demonstrate the love of Christ through acts of kindness, compassion, and service to those in need. So ang buhay ng isang chaplain is talagang pagsisilbi, mga kapatid. Yung po sinasabi sa atin na ating kaibigan na si Doc Raja, do not just live to survive. Serve. Okay, so let's go to the benefits. Ano bang kaayuhan? What are the benefits? Ang kagandahan. Tama po ba yung pagkatagalog ko? Parang medyo short pa. No? Yung translation ko sa benefits. Okay, mga kabutihan. Okay, kabutihan sa pagiging chaplain. Benefit number 1, personal growth. Ito po ilalago ka talaga personally. No? Individuals involved in chaplaincy ministry experience personal and spiritual growth. Develop skills in empathy, active listening, and pastoral care, contributing to a deeper understanding of faith. So, malaki po ang opportunity na nakaabang para sa mga gustong maging chaplain. No? So, lalago po sila personally. Lahat naman tayo kailangan lumago no? Sabi naman ni San Pedro sa 2 Timothy chapter 3 verse 18, that we may grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At yun po ay possible pag tayo po ay pumasok sa tinatawag chaplaincy ministry. Number 2, ay yung pong tinatawag na impactful service. Yung paninilbihan natin ay nagkakaroon po siya ng tinatawag impact. No? Impact. Chaplains witness the tangible impact of their service on the lives of those they encounter. You will see life changed. You will see life inspired. You will see the hopeless become hopeful. Marami po kayong na-inspired. That is the impact of your service as a chaplain. Now, as a chaplain,
mayroon ding mga tinatawag na mga positive outcomes and transformation resulting to the ministry. No, yung ating mga efforts, we provide a sense of purpose and fulfillment. So, sa mga tao nawawala na sila ng pag-asa, nasa discouragement sila sa buhay, ang chaplain ay nandito, no? Sila po ay nakakatulong upang buhayin ang sense of purpose sa mga taong na-discourage na, sa mga taong mga disappointed na, no? At magkakaroon sila ng tinatawag sense of fulfillment. Unang-una, of course, ikaw po muna na isang chaplain ay makaranas niyan. No? Yun po ay kasama sa iyong paglago. No? Then, after that, you have experienced change in your life with the power of the Holy Spirit. The gospel that you are preaching is now the gospel that has really changed your life. Pagkakaroon ka na po ng impactful service. Number 3, ayun pong tinatawag natin sense of purpose. Okay. Being part of the chaplaincy ministry gives individuals a sense of purpose and meaningful contribution. Subukan nyo maging chaplain. Ay dito nyo mararanas na kakaiba pala. Knowing that their actions make a positive difference in people's lives fosters a deep sense of satisfaction and fulfillment. Yun po, mga kapatid. Number 4 is that there is that community and fellowship. So, isa po yan sa kabutihan sa pagiging chaplain. Kaya, huwag niyo talagang kalimutan, mga kapatid. Invite pa more. No? Huwag natin na itago na tayo lang ang magkaroon ng opportunity to become chaplains. Marami dyan. Mga deacons, elders, master guides, teachers, ay imbitahin na natin para mag-join. Chaplaincy Ministry offers a supportive community and fellowship. Being part of a like-minded group provides a sense of belonging, camaraderie, and mutual encouragement. So, ito po yung grupo na tinatawag sa Bisaya ay grupong ang mga members ay magdinasigay sa usag-usa. Okay. Number 5. Ito po ang tinatawag joy of serving. Isa dito sa mga paborito kong inaawit, mga kapatid, ay ang tinatawag, I am happy in the service of the King. I am happy in the service of the King. Bakit? When you are in service to the King, ay talagang napakasaya, mga kapatid. That is a part of the joy that you experience when you serve in the chaplaincy ministry. It brings joy and a sense of fulfillment. The opportunity to be a source of hope, encouragement, and support to others contributes to a joyful and rewarding experience. So, yun po ang magiging karanasan ng bawat isa na magiging chaplain. No? Ang mga tao will be looking unto you na ikaw po yung source of hope. Sa panahon na sila ay nasa discouragement, sa panahon na sila ay nasa disappointments, makita nila ang isang chaplain ay parang gusto nilang hayakapin dahil sila po ay source of hope, source of joy po. No? Bakit? Sila ay trained sa pakikinig. No? Sila ay trained sa tinatawag na three-way communication. Nasabi pa ng ating kaibigan si Doc Raja, ang chaplaincy communication is a three-way. Mayroong nasa gitna na lane at ang lane na yan is the so-called the lane of listening. Na napaka-importante po ng lane na yan. Number 6. Sabi rito, mga kapatid, training and development. Yun ang kagandahan. May ikaw ay isang chaplain, hindi ka sa Bisaya hindi maiwit, hindi ka sa Tagalog, hindi ka maiiwanan.
no? Bakit? Palagi pong may training and development sa chaplaincy. Ngayong Sabado nga eh. No? Darating na Sabado. Mayroon tayong tinatawag training trainers to train. No? Napakaganda po nun. Training trainers to train. Ikaw pa ba yung isang trainer? No? Or trainer? No? If you're a trainer, you can participate in this training. Lalo na ngayon na ang registration fee na 500 is waived, no? Ano ibig sabihin ng waive? Para sa first batch, ang makasama sa first batch sa training trainers to train ay waive po ang registration fee na 500 pesos. Abangan nyo yan mga kapatid, no? Pag ikaw po ay isa ng speaker at ikaw ay isa ng trainer, pero sa baguhan pa lang, mayroon po tayong para sa baguhan. No? Pero yung mga medyo nag-speaker na, palagi na nagsasalita, palagi na nag-lecture, they can join the training trainers to train. Dito lang po yan sa tinatawag na chaplaincy ministry program. Yun po ay pangungunahan ni Major Dr. Arnel Marcaida, ang ating National Assistant Director for Training and Development. Kaya pag kayo po ay enrolled, sabihin nyo lang sa kanya na ito po, ako po ay meron ng mga experiences. I have been conducting lectures. I have been speaking in many occasions. Gusto kong mag-join ng training trainers to train. So, sabihin nyo lang sa kanya, libre po. Pag mayroon kayong mga kaibigan na hindi estudyante dito, 750 po ang registration. Pwede pong sumama din. Okay, so for example, mayroon kayong kilala, lalo na yung mga colportor dyan, maraming kakilala ng mga pastor, na mga hindi siguro pastor, pero member ng simbahan, pero hindi estudyante ng Logos, pwede sila din mag-join. Kasi itong trainers to train ay hindi lang naman po para sa ating chaplaincy ministry, pwede rin po ang mga tagalabas na mga trainer din, pwede rin silang mag-attend. 750 lang po ang registration. Okay, so you invite them to join. Yan po ay 50% discount na po yan. Kasi po, ang original na price na ating training is 1,500. Dahil yan po ay 3 Sabbath po, 3 Saturday nights. Mag-start this coming Saturday night, matatapos sa 3rd Saturday night, that will be February 24. Yan na po ang graduation mga kapatid, ay doon na po ay bibigay ang mga certificate, no? To invite them. 750 lang po ang registration. Pero pag ikaw ay estudyante ng Logos, hindi po. Libre po lahat. Amen po ba? Yung hindi nag-i-amen, Amen. Amen po. nag-i-amen 1.5. Thank you, Doc. Excited po, Doc. Amen. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Amen. Amen. Yung 1.5, yung mahina mag-amen, 500. Okay, so Ang nauna, may price. depende sa lakas ng amen eh. No? Pag sobrang lakas, talagang free. Yung walang amen, katulad ni Sister Sally, hindi nag-i-amen. Ayun, 1.5 yan. Registration. Ako nauna at malakas. Ikaw ba? Okay, so yung po yung benefits number 6. Ang malaking tingig akin yun. Okay, so, Hindi, yung malaki sa Holy Spirit. okay, so yun po, training and development. No? So this ministry provides training and development or training and resources for members to enhance their skills. Workshops, educational opportunities, and mentorship programs contribute to ongoing personal and professional development.
Yun po, pag ikaw ay estudyante ng Logos sa chaplaincy ministry, ay libre po yan mga kapatid. Last but not the least, no? The personal calling and fulfillment. Ito yung pinakamasarap sa lahat. No? Chaplaincy transforms a personal calling into a source of deep fulfillment. Serving as a chaplain allows individuals to align their personal beliefs and values with their vocation, creating a profound sense of purpose and satisfaction in making a meaningful impact on the lives of others. Kaya, napaka-blessed niyo mga kapatid na kayo po ay naimbitahan na sumali sa ating chaplaincy ministry at ang blessing ninyo ay ipasa niyo rin sa iba para sila din po ay makaranas ng ganitong klaseng mga pag-aaral because the challenge of chaplaincy ngayon is not just to have it practiced in the church like hospitals, schools, kundi dapat lumabas na po. No? Kailangan na nating lumabas at mag-ministry sa mga taong nangangailangan ng mga services natin as a chaplain. People who are discouraged, people who are disappointed, people who are even depressed. No? Makakatulong po tayo dyan mga kapatid as a chaplaincy. So, invite your mga friends, your loved ones, no, to join and become a chaplain. Reach the world with compassion. Be a chaplain. That is our message. So thank you very much for your attendance this morning, and I'm going to give 10 points bonus dahil wala naman po tayong quiz. At screenshot lang po kung sino yung nag-attend dyan para mayroon po tayo 10 points bonus. So, ang una lang po na o lahat na ba bibigyan na natin ng bonus? Lahat na lang, sir. Yung naka-open lang ang camera. Yung naka-open yung bang camera ang bibigyan ng bonus o lahat na? Lahat na lang, sir, para equal. Lahat na, Dok. Lahat po ng present. Okay, so ating Kasi mahinang signal ngayon, may bagyo kasing nagkaraan. okay. Yan, lahat na lang. Let's request Captain Pardo to take the screenshot para makapagbigay tayo ng special bonus para sa grupong ito. Thank you very much. Sa'yo po ay nakapag-overtime ng 5 minutes. But anyway, the next officer is very much understanding. Tayo po ay mag-i-end na with a prayer. Let's request Sister Golyoso. Sister Golyoso. May sound, Mr. Golyoso? Kanang ay manok diha. Tinulaan na kasi marag langas kayong manok diha tiging kala. Okay. Tuloy kaya? Okay. Wala mo siya sinabing. So, wala si Mr. Golyoso. Dito ako, sir. Nandito ako. Andyan po, Dok. Okay, Sister Golyoso, paki-lead ng closing prayer. Okay, let us pray. Brethren, our Father which art in heaven, thank you so much, dear God, for the success of our class today regarding the chaplaincy. Thank you for the purposes that we have heard, the benefits of being part of the chaplaincy, O Lord. Be thou bless each one of us as we depart from this time, O Lord. Your Holy Spirit be upon us all. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So,
God bless each one of us. Let's have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to our next professor. Thank you.